Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Dave, nakatira sa Manila. Nakatira ako dati sa isang apartment sa bandang Pasay. 4 ang palapag noon at sa 3 palapag ang unit ko. Pinili ko talaga yung unit na yon na yung bintana ay nakaharap sa may kalsada. Gusto ko kasi noon na kapag umuuwi ay nakikita ko agad ang bintana ng unit. For security purposes lang. Madalas kasing gabi na ang uwi ko at iniiwan ko talagang bukas yung ilaw ng kwarto para hindi ganon kadilim ang unit ko kapag papasok ako. Pero may isang gabi na nakalimutan kong pailawan yung kwarto. Habang naglalakad na ako papalapit sa building ng apartment ko ay napatingala ako. Nakasanayan ko kasing tingnan yung bintana ng unit kahit malayo pa ako sa building. Nilalakad ko lang naman kasi yon mula opisina dahil malapit lang. At kaya palagi akong overtime dahil nga walking distance lang ang inuuwian ko. Nakalimutan kong banggitin na nagtatrabaho ako sa isang construction firm. At sa maniwala man kayo o hindi na ang libangan namin doon sa opisina ay makinig ng mga horror stories katulad ng sa channel nyo. Kaya hindi ko inaasahan na ang gabing yon na umuwi ako ay makakaranas din pala ako ng tulad sa mga napapainggan ko lang. Agad akong kinilabutan noon nang may makita akong parang puting damit na dumaan sa may bintana ko. Maya-maya noon, andoon na ako sa harap ng building at muli akong tumingala. Doon na talaga nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. May nakadungaw sa bintana ko kahit nakapatay yung ilaw. Nakaputi ito pero di ko maaninag kung babae o lalaki. Dali-dali akong pumasok ng apartment building. Ang inisip ko noon ay may magnanakaw na nakapasok na sa unit ko. Iniwan ko pa naman yung laptop ko sa may sala. Nang makaakyat na ako ng 3rd floor, dahan-dahan pa akong napalapit sa unit. Pinihit ko ng marahan yung pinto. Inexpect ko na bukas yun, pero pagpihit ko ay nakasarado yun. Bala ko pa naman lagyan ng isa pang lock sa labas. Nakiramdam ako noon sa loob kung may tao bang naghahalongkat. Ang narinig ko lang ay ang yabag na pabalik-balik. Ang pinagtataka ko noon, Sir Bob, ay sobrang dilim sa loob. Wala akong makita kahit katiting na liwanag, kaya anong ginagawa ng tao sa loob? Sumilip ako noon sa napakaliit na siwang sa gilid ng pinto. Nadidinig ko ang mga yabag, pero wala naman akong maaninag na tao. Kaya sinusian ko na ang pinto at dahan-dahan ko yung binuksan. Plano ko ay buksan agad yung ilaw sa gilid ng pinto para mahuli ko kung sino man yung nasa loob. Pero ganoon na lang ang pagtataka ko dahil walang tao. Maayos ang mga gamit ko at yung laptop ay andun pa rin sa lamisitang pinatungan ko. Dali-dali akong sumilip sa kwarto ko. Walang bakas na may tao doon kahit nga doon sa may kusina. Sigurado ako noon sa nakita at narinig ko. Pero takang-taka ako dahil wala namang tao. Pinagbubuksan ko ang cabinet at ilang malalaking drawer sa kusina. Lahat ng pwedeng pagtaguan ng kung sino mang pumasok doon ay tiningnan ko, pati nga sa ilalim ng kama. Pero wala talaga. Nilak kong mabuti yung pinto ng unit ko. At kung dati ay hindi ako naglalak ng kwarto, naglak ako ng gabing yon. Hindi ko lang alam kung bakit hindi ako makatulog ng maayos nung gabing yon. Siguro mga bandang alas 4 na ako nakatulog. Pagising-gising ako. Bigla kasi akong nakakarinig ng mga yabag sa labas ng kwarto. Mabangon at titingnan ko pero wala naman. Sumunod na araw ay inagahan ko ang uwi. Alas 6 noon ay nasa harap na ako ng apartment building. Muli akong napatingala. Nakabukas na yung ilaw ng kwarto ko. Pero napamura na lang ako noon, Sir Bob, nang may makita akong anino na naglalakad ng pabalik-balik sa may sala. Yung ilaw kasi ng kwarto ko pag nakabukas ay naiilawan din pati sa may sala. At yung bintana ng sala ko ay nakaharap din sa kalsada. Kaya kitang-kita mula doon kung may tao ba sa loob ng unit ko. Pabalik-balik lang yung aninong yon. Anino lang yung nakita ko, Sir Bob, dahil purong itim lang yon.
Hindi na ako nakatiis, kaya sinabi ko sa guard na parang may tao sa unit ko. Imposible daw na may makapasok na outsider dahil may higpit ang mga gwardya sa building na yon at iisa lang daw ang susi ng bawat unit. Ang may-ari lang ang may hawak noon at mahihirapan silang pasukin yung unit dahil kakaiba yung susian doon. Sinamahan naman ako ng gwardya. Dalawa kasi silang nagbabantay. Yung isa, nag-iikot kapag gabi. Pagpihit ko, sarado naman yung pinto. Pagpasok at pagpailaw sa sala ay wala namang ibang tao. Sinabi ko sa kanya na may nakita akong naglalakad noon sa loob. Pero pabiro niya akong sinagot na baka raw may bisita daw ako na hindi nakikita. Alam kong joke lang yon, pero kinilabutan talaga ako. Lalo na at nakikinig ako ng mga kwentong nakakatakot noon. Agad kong naisip na baka multo na yung kasama ko sa unit. Simula nung makita ko yung nakaputing yon at yung anino, parang gabi-gabi na akong nakakarinig ng mga yabag. Kung nung una, nilalabas ko pa yon. Pero dahil sa ayoko na may makita, ay hinahayaan ko na lang kung ano man yon. Sa isip ko, bahala sila. Basta't huwag lang nila ako sasaktan o tatakutin. Nasanay na ako kinalaunan, Sir Bob, kaya pinapailaw ko na kahit yung sala nun. Paminsan-minsan ay may nakikita pa rin ako sa may bintana na may naglalakad sa sala ng unit ko. Pero hindi na ako nagpapanik dahil sigurado akong hindi naman magnanakaw yon. Pinagpalagay ko na lang na bantay yon sa unit ko. Pero may oras pa rin talaga na kinikilabutan ako. Kinakausap ko na lang yun na wag na lang na akong takutin at hahayaan ko lang sila na maglakad-lakad. Tapos nagbiro pa ako na pakibantayan na lang sana ang unit ko kapag wala ako. Inabot rin ako ng 2 taon doon sa apartment. Nakasanayan ko na talaga at hindi naman sila nananakit. Kaso lang ay kinailangan ko nang lumipat noon dahil tapos na ang project namin sa lugar. Kahit papaano, weirdo man ay parang namimiss ko yung presensya nila. Para kasing naging karamay ko rin sila nung mga oras na yon na nag-iisa lang ako doon sa apartment. Hello po sir. Tawagin na lang akong Claire from Antique. May kwento po akong gustong ibahagi sa inyo. Tungkol ito sa karanasan namin ng best friend kong si Erica noong umupa kami ng apartment. Pareho kasing malayo yung inuuwian namin sa trabaho, kaya naisipan naming umupa na lang ng apartment sa malapit na pinagtatrabahuhan namin dito sa Antique. Alam kong marami na sa atin o sa mga tagapainig ninyo na nakaranas na may makitang kamuka ng kakilala nyo o di kaya kamuka nyo mismo. Ilang beses ko kasing naranasan yon buhat nang tumira kami sa apartment. Doppelganger yata ang tawag doon. Sabi nga ng best friend ko guni-guni ko lang daw yon o di kaya namamalikmata lang ako. Pero sigurado ako na hindi dahil ilang beses kong nakita yung kamukha niya sa loob ng apartment namin kahit wala naman siya mismo doon. Unang nangyari yon nang namalengke siya at ako naman yung naiwan sa apartment. Yung lababo kasi ng kusina namin, gilid nun ay pintuan na ng CR. Kaya makikita talaga kapag may dadaan nun at gagamit ng banyo, lalo na kapag nasa lababo ka. Naguhugas ako noon ng pinagkainan namin ng almusal. Maya-maya, sa gilid ng mga mata ko, may nakita akong dumaan. Para nagmamadali siyang pumasok ng banyo. Nakabukas yung banyo, kaya nagtataka ako noon dahil hindi yun nag-lock. Naisip ko na baka ihing-ihi o nadjebs na si Eka nun, kaya hindi na ito nagsara ng pinto at tumiretso ng upo ng inidoro. Tinanong ko pa nga siya noon kung saan na yung mga pinamili niya. Lumabas pa ako ng kusina dahil andoon sa labas malapit sa sala namin yung isang lamesa na madalas niyang pagpatungan ng mga pinamili. Pagtingin ko sa lamesa ay walang nakapatong. Maya-maya, narinig ko yung tunog ng tricycle na huminto sa harap ng apartment namin. Sumilip ako sa bintana
at nakita ko si Eka na bumaba ng tricycle, bitbit yung 3 malalaking plastic bags. Agad akong napabalik sa kusina. Para akong baliw noon nang tiningnan ko pa doon sa loob ng banyo kung andoon si Eka. Pero walang katao-tao. Nang tawagin niya ako, ay tinanong ko siya kung kakarating lang ba niya. Hindi raw ba obvious? Tapos nagmamadali siyang magbanyo noon. Pero kita ko talaga sa peripheral vision ko na pumasok siya doon bago pa dumating yung tricycle. Ganoon na ganoon din yung suot niya. Hindi ko na kinuwento sa kanya kasi nga matatakotin siya. Baka magpa siya agad na lumipat kapag kinuwento ko. Sumunod naman na nangyari ay nasa sala kami. Pumasok siya ng kwarto noon. Pero naramdaman kong may dumaan sa likuran ko. Agad kong nilingon at sinilip ko pa nga yung likuran ng sofa. Wala si Eka. Napatingin na lang ako noon sa pinto ng kwarto namin. Palabas pa lang siya noon. Sunod noon ay nung ginabi ako ng uwi. Nakita ko talaga na may shadow ng tao sa loob ng kwarto namin. Kita naman kasi yon sa labasan at nakailaw na yon. So nag-assume ako na si Eka na nga yun. Pagpasok ko, sobrang tahimik. Dumiretso ako ng kwarto namin para lang magtaka dahil wala si Eka. Maya-maya ay may tumatawag sa akin sa labas. Nilak ko na kasi yung maliit na gate nun dahil nakita ko nga siya sa loob ng kwarto namin. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko siyang nakatayo sa labasan. Hinihintay ako na pagbuksan siya ng gate. Wala sa sariling natanong ko pa siya kung kakarating lang ba niya. Ba't daw ba ako palaging nagtatanong ng ganoon? Kita naman raw nakakarating lang niya. Nang nasa kwarto na kami noon at patulog na, ay di ko na nakayanan na hindi ikwento sa kanya. Namura niya ako noon, sir. Huwag ko raw siyang lukuhin ng ganon. Sinabi ko namang seryoso ako. Sinampal pa niya ako ng mahina. Pangit at delikado daw kasi yung ganon. Yung may nakikitang doppelganger. Yung pinakalas na nangyari nang nagyaya na siyang lumipat noon ay nang siya na ang nakakaranas. Weekend noon at nagpaalam siyang uuwi sa kanila. Ako naman ay gumala noon sa mall kasama ang ilang kasamahan ko sa trabaho. Pagbalik niya raw sa apartment namin, napasilip daw siya sa kwarto bago tumuloy ng kusina. May dala kasi siyang mga gulay noon para linisin at lutuin pang ulam sa hapunan. Nang sumilip daw siya, ay nakita na raw niyang mahimbing ako natutulog sa higaan. Kaya di na raw siya pumasok ng kwarto para di ako maistorbo. Pero ganoon na lang daw ang kilabot na naramdaman niya nang marinig niya yung pagbukas ko ng gate. Mas lalo lang siyang natakot noon nang buksan ko na raw yung pinto at nakita niya akong kakarating lang galing sa labas. Kaya pala napansin ko noon na medyo nataranta at nagmamadali siyang sumilip sa kwarto namin. Wala na raw nakahiga doon, pero nagulo yung higaan at kumot ko. Nakailang mura siya noon bago kinuwento sa akin yung naranasan niya. Bakit daw may ganoon sa apartment namin? Haunted apartment daw ba yun? Anong meron at nangyayari? Sabi ko ay baka naman hindi pa napapabless. Kapag palagi daw ganoon ay baka himatayin na raw siya sa susunod. Sinabi ko naman na nasanay na ako pero paminsan-minsan ay natatakot pa rin. Yun lang kasi sa huli mo na malalaman na doppelganger pala ang nakita mo. Sinabi ko na lang noon na kausapin yung may-ari ng apartment at kung maaari ay ipabless na lang. Nabless naman ulit yun kaya naging kampante kami. Pero nang minsang maasalubong daw niya ako papuntang kusina, siya naman ay palabas. At pagpasok daw niya ng kwarto namin, andoon ako at nagtutupi ng mga damit. Doon na siya bumigay. Ayaw na raw niyang manatili doon at natatakot na siya. Parang harap-harapan na raw siyang pinaglalaruan at ayaw niyang may masamang mangyari sa amin. Kaya nang mag-aya siyang umalis ay agad na rin akong sumama. Halos mangiyak-iyak na rin kasi siya noon. Buti naman at sa bago naming nilipatan ay marami nang nakatira at medyo maingay. Kaya siguro wala nang nag-i-stay na multo. Doon kasi sa inalisan namin, solo namin yung apartment at wala pang kapitbahay. Ito lang po muna sir ang kwento ko.
Sana ay mapasama itong ma-upload sa channel nyo. More power. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Carmina, taga Camarines Norte. Halos 1 taon nyo na po akong subscriber at listener. Naging libangan ko na po yung pakikinig sa mga uploads ninyo noon nung nagbubuntis pa ako sa pangatlo. Hindi na kasi ako pinapasok ng asawa ko sa trabaho dahil naging maselan yung pagbubuntis ko. 9 years old na kasi yung sinundan nito, kaya medyo nanibago. Ito pong kwentong isishare ko sa inyo ay karanasan namin noon ng asawa kong si Jason habang pinagbubuntis ko yung panganay ko. Mahigit 1 taon din kami nagsama sa bahay ng mga magulang niya. Bago namin naisipang bumukod ay 6 na buwan na yung pinagbubuntis kong panganay. Nakahanap naman kami noon ng malilipatan. Isang simpleng apartment na may 2 palapag. 4 yon na magkakasunod na pinto. At yung nasa dulo mula sa kanan ang nakuha namin. Ang sabi ng may-ari ay kakaalis lang daw doon ng mag-anak na dati nagrenta. May mga naiwan pa raw silang gamit na pwede naming gamitin. Kami na raw ang bahala doon at kung gusto daw naman namin palitan ay sabihan lang siya. Pagpasok namin, nakita naming medyo maraming ang gamit na naiwan. Sabi ng may-ari ay parang biglaan daw yung pag-alis ng mag-anak. Kaya hindi na nadala lahat, lalo na yung mabibigat. Umuwi daw ang mga yon sa probinsya nila sa Visayas. Tiningnan din namin yung mga silid nun. May 2 silid sa 2nd floor at medyo malaki yung isa na siyang gagawin naming kwartong mag-asawa. May kama na rin doon na medyo luma na pero pwede pa rin namang gamitin. Kailangan na lagyan ng makapal na foam at cover. Sa medyo maliit na silid ay doon muna namin nilagay yung mga gamit namin na hindi pa nabubuksan. Nung unang gabi ay sinapinan lang namin ang dala naming banig at kumot na maapal yung higaan. Balak din naming mamili noon ng mga gamit kinabukasan. Unang gabi pa lang noon, Sir Bob, nakaramdam na ako ng kakaiba. Balisang-balisa ako noon habang nakahiga sa kama namin. Halos hindi ako makatulog ng maayos. Siguro kasi ay namamahay pa. Pero pakiramdam ko noon ay parang may iba pa kaming kasama sa loob ng silid. Si Jason naman ay tulog na tulog. Kinabukasan noon, bumili na kami ng mga importanteng gagamitin sa bahay, lalo na yung foam. Baka yun lang din kasi yung dahilan kung bakit hindi ako nakatulog ng maayos noong unang gabi. Kinagabihan, nanood muna kami ng palabas sa TV bago matulog. Naunang natulog yung asawa ko. Ako naman ay nagpapaantok nun. Papatayin ko na sana yung TV nang makarinig ako ng mahinang paghikbi. 11:00 na yun ng gabi. Katulad kasi yung nakalipas na gabi ay ayaw pa rin ako dalawin ng antok. Napatitig ako sa TV noon at pinakinggang mabuti kung may humihikbi ba doon sa eksenang pinapanood ko. Pero wala naman akong narinig na galing doon na paghikbi. Kaya pinatay ko na at nahiga. Tumalikod na ako sa asawa ko at binalot ang sarili ng kumot. Napabalikwas ako ng bangon nang makarinig ulit ako ng paghikbi ng isang babae. Palakas yun ng palakas, kaya ginising ko na yung asawa ko. Pero ungol lang ang nasagot niya sa akin at muling natulog. Pinilit ko na lang noon makatulog. Baka imagination ko lang yon. O kaya baka galing sa kabilang apartment. Kaya naman kahit may nadidinig akong paghikbi ay hindi ko na pinansin. Magkakatabi lang ang bawat dingding ng apartment namin, kaya posibleng narinig ko noon ang ingay sa kabila. Pero gabi-gabi na noon ay palagi na lang akong nakakarinig ng paghikbi kahit na wala naman akong nadidinig na nag-aaway sa kabila. Ang pinagtataka ko noon ay parang ako lang yung nakakarinig at hindi naman yung asawa ko. Kasi kung nadidinig niya yon, ay tiyak tinanong na niya ako tungkol doon. Isa pa, Sir Bob, sa tuwing nadidinig ko yon ay parang dinudurog din yung puso ko at napapaiyak kahit walang dahilan. Minsan,
Nagisingan ako ng asawa ko na iyak ako ng iyak, pero sinabi kong hindi ko alam. Naawa ako sa babaeng umiiyak sa kabilang bahay. Nagtaka siya noon dahil wala naman daw siyang nadidinig na umiiyak. Pinilit kong meron talaga. Pinatulog na niya ako noon dahil baka kung mapano pa ako at yung baby namin. Anong oras na rin kasi? Magmamadaling araw na ay gising pa rin ako. Ilang araw din akong ganoon. Magpipitong buwan na nga yung tiyan ko nang bigla yung sumakit, kaya nagpa-check up ako. Pinastay muna kami noon sa ospital na pinuntahan namin para maobserbahan. 12 hours ako nagstay doon. Nakauwi kami mag-aalas 9 na ng gabi. Tahimik na ang mga kapitbahay. Sobrang dilim din ng apartment namin nang dumating. Pagpasok ko pa lang sa loob ay parang may malamig na bagay na yumakap sa akin. Kaya nanginig ako noon. Pero yung asawa ko naman ay dire-diretsong pumasok sa silid namin at nagbihis. Dahan-dahan ako nagpunta sa silid. Nadidinig ko na naman yung mahihinang paghikbi. Palagi kong iniisip noon na baka isa sa mga kapitbahay namin ang may dinadalang malaking problema, kaya gabi-gabi itong umiiyak. Kaya palagi ko ring binabaliwala kahit sobrang naaapektuhan na ako. Ayokong makasama sa pagbubuntis ko ang maging sobrang emosyonal, kaya kinalma ko na lang yung sarili ko noon kapag nadidinig ko yun. Nang matutulog na kami ay nawala naman na yun. Pero nagising ako, Sir Bob, nang makaramdam na parang may umupo sa paanan ko. Napasilip ako noon na kalahating nakadilat ang mga mata. Nakita kong may babaeng nakaupo doon sa dulo ng higaan namin. Nakatalikod siya sa akin. Sa kanya nang gagaling yung mahihinang hikbi na kinalaunan naging panaghoy na. Unti-unting gumapang yung kilabot sa katawan ko noon. Napabangon ako ng dahan-dahan at mahina siyang tinanong kung sino siya. Pero hindi siya sumasagot. Lalo lang lumakas yung panaghoy niya. Medyo napalakas na nga yung boses ko noon at nanginginig na habang paulit-ulit ko siyang tinatanong kung sino siya. Biglang nagising naman yung asawa ko. Naabutan niya akong tulala at nanginginig sa takot. Tinanong niya kung sino raw yung kausap ko dahil wala namang ibang tao. Naiiyak ako nung mahigpit na napayakap sa kanya. Panay sabi ko noon na ayoko na doon sa apartment na yon dahil natatakot ako. Tanong siya ng tanong kung anong nangyari, pero hindi ko makuhang ikwento sa kanya noong mga oras na yon. Sinabi kong hindi ako makatulog sa kwartong yon at sumasakit yung tiyan ko, kaya nagbiyahe kami ng alanganing oras noon pauwi sa kanila. Doon ko kinuwento na yung gabi-gabi kong nadidinig na pag-iyak ay hindi sa kapitbahay nang gagaling, kundi sa isang babaeng nagmumulto sa silid namin. Sinabi niya na hindi niya nadidinig yung pag-iyak, pero minsan daw habang natutulog siya ng tanghali, nararamdaman daw niya na parang may tumatabi sa kanya. Pilit daw niyang ginagalaw ang katawan pero di niya magawa. Napadilat daw si Jason noon at nakita niya yung likuran ng babae na nakatabi sa kanya. Inakala nga niyang ako, pero bakit daw ang haba ng buhok? Hindi raw talaga siya makagalaw noon. Pumikit daw siya ng mabuti at huminga ng malalim, sabay bangon. Bigla raw nawala yung babae. Paglabas niya ng silid, nakita niya ako na nasa kusina at abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Pero hindi na raw niya kinuwento sa akin yon dahil baka panaginip lang. Kaso kitang-kita daw niya at alam niyang gising siya noong mga oras na yon. Hindi na namin pinaabot pa ng isang buwan at tuluyan na kaming umalis doon sa apartment. Natakot kasi kami noon na may mangyaring masama habang nagbubuntis ako. Akala ko ay sa kapitbahay lang ang nadidinig ko gabi-gabi, pero gabi-gabi pala akong minumulto noon. Nang paalis na kami ay may lumapit noon na isang kapitbahay. Nasa kabilang apartment lang ito nakatira. Sabi nito ay agad ding umalis yung mag-anak sa bahay na yon. Gabi-gabi rin daw kasi silang hindi pinapatahimik ng mga panaghoy, sabi nito. Ang alam daw niya ay may namatay sa bahay na yon na isang babae. Sinasaktan daw ng asawa at nagkasakit.
Kung hindi raw siya nagkakamali, namatay yon sa higaan sa malaking silid. Sila pa nga raw ang nakakita nun. Dahil sa kinuwento nito, lalo kaming nagkaroon ng dahilan para umalis. Malapit na kasi ang kabuanan ko at ayokong ma-stress at makunan dahil sa takot. Doon sa haunted apartment pala. Bumalik kami noon sa mga magulang ng asawa ko at hinintay na lang akong makapanganak. Matapos ng ilang buwan noon ay humanap ulit kami ng panibagong apartment na rerentahan. Awa naman ng Diyos ay hindi na yon haunted. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Thank you at sana mabasa ninyo.